good morning mga kapwa ko soberanong mamayang Pilipino, lalo't higit ang aking mga kahanay sa 99.9% Itzapuera. Huwag na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Umpisa na po natin ang balitaktakan, kilatisan dito po sa ating Kitkilatis Live at ang ating pong umaatikabong paksa ngayon. Natukhang nga ba si Inday Sara? Tukhang as in bangketa, hulidap, at kung ano-ano pang mga terminolohiya. So, umatikabo po kayo ng bangayan sa pagitan ng iba't ibang kampo, no, ukol sa Sara impeachment. Siyempre, may mga pro at may mga kontra at mayroon pang gusto ibasura na ang reklamo. Ngunit, datapwat subalit, ang kahindik-hindik na tanong na nagmamakaawa para ating itanong sa ating mga sarili, huwag sa kanila. Kasi tuturo lang tayo noon, kapakanan daw natin ang kanilang ipinaglalaban. So, ito yung tanong. Sa gitna ng lahat ng ito, kaguluhan, may sikwan, balyahan, bardagulan, may sabunutan, no ha? Tinutukha nga ba talaga si Inday Sara? O, para nga ba talaga sa ating mga Pilipino at sa ating bayang magiliw ang kanilang inaatupag dyan sa Senado? Pero bago ang lahat, mga lumay dapat na natin palitan. Pahirit mo na ng suporta. Pahirit ng suporta dito po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Kitkilatis Lagari. Ang inyo pong pag-subscribe, pag-like, at pag-share nito pong ating advocacy videos, no ha? Para sa kapakanan, karapatan, at kinabukasan nating mga nasa hanay ng puwersa 99.9% Itzapuera. Malaking ambag na po yan. So, sana'y huwag nyo namang ipagkait yan. And so, first things first, dito po muna tayo. Roll BTR. Ano po, meron po tayong mga inihanda na mga exhibit. At ang ating po exhibit number 1 ay ito. Straight from the horse's mouth. Sabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Alam ko po yung penalties ng impeachment and the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Alam nyo, ang dinig ko nung una God save the Queen. No? Mukhang hindi naman the Queen ang sinabi niya. Philippines. No? Ano sa pandinig ninyo? The Queen ba? God save the Queen o God save Philippines? The Philippines. Pero alam niyo po, timbangin nga natin gamit ang sentido komon. No? Kasi siyempre, ang gusto mangyari ni Inday Sara ay pabayaan nyo na yung impeachment. Huwag nang ituloy. Yung impeachment trial. Kasi impeach na siya eh. Diba? O ngayon, pag yung ba ang nangyari, hindi siya malilitis at mahusgahan kung guilty o inosente,
Yung ba'y nakakabuti para sa the Philippines? Ayan ang tanong. O, ngayon naman, pakinggan naman natin ang balitaktakan bangayan dyan sa Senado. Roll, BTR. Mabagal mag-react yung ating BTR. Come on, come on, come on. O, yan na. Distinguished Minority Floor Leader, although that was only a manifestation, I am willing to entertain questions. Should there be any questions, Mr. President? Just two questions with the permission of this topic. With the permission of the Honorable Pimentel, the gentleman may proceed. Yes, Mr. President. Kanina po narinig ko yung historical antecedents ng binanggit, Your Honor, Senator Pimentel. Would the good gentleman agree that the reason why the position of constitutionalists, textualists for that matter, on this issue is that the Constitution is silent as to the word carry over, crossover, continue. Meron po ba nakalagay sa Constitution, sa Saligang Batas ng Pilipinas, 1935, 1973, 1987 na carry over? Mr. President, I will respond directly to the question. Wala po nakasulat doon that it shall carry over, at pero binanggit ko sa aking manifestation, wala talaga rin nakasulat doon that it cannot cross over. So, in effect, let us say, textually, both positions are not even mentioned or entertained in the Constitution. Mr. President, sangayon po kaya ang ating ginagalang na minority leader na kaya dahil walang carry-over notion ay dahil malaki po ang pagkakaiba. There's a big difference between the 1987 Constitution and the 1935 Constitution, which was passed after the United States. Dali mo na. Mamaya mo na. Mamaya na natin bigyan daan yan sa isa pang episode. Ano ha? Na yun daw ating saligang batas. Pattern na doon sa United States Constitution. Patterned after the United States Constitution. Tandaan niyo po yan at kikilatisin natin yan ng malalim-lalim kung talaga bang may katotohanan o fake news ang ikinakalat nitong si Senador Tolentino. Tolentino. Ba, pambira, mukhang hindi siya Tino ang dulo Baka Tolenlito. Nalilito lamang siya. At patutunayan ko na siya ay nalilito. No, kung sinasadya niya man o hindi, abay, bahala na tayong magmuni-muni, magkuro-kuro, magpalapalagay. Pero, ang ating pong pinagdidiskitahan ngayon, o ng mga senador, ay yung crossover. Aba, wala daw sa saligang batas, wala sa konstitusyon. Totoo naman yun. Inamin naman ni Senador Pimentel, wala nga. Pero wala din nakalagay doon na hindi pa pwede. Diba? Walang nakalagay. Ang nakalagay lamang doon, pag-usapan natin ang legalidad. No? Kasi, ang involved po sa usaping ito ay legal, moral, o immoral. Diba? Unahin muna natin yung legal. Right? And so, pag legal na pinag-uusapan, kakonsultahin po natin si Mr. 1987 Constitution. Tandaan po natin, merong Artikulo 6, the legislative branch.
of government. No, ha? At pangunahin sa mga nakalagay doon, walang sino man ang maaring maging senador maliban na lamang kung siya ay natural-born Filipino citizen. Tanda po natin kasi ito yung mga bona fide candidates. Number 1, dapat siya ay natural-born Filipino citizen. Number 2, siya ay dapat marunong bumasa at sumulat. Number 3, kailangan siya ay rehistradong botante. Number 4, ay kailangan siya ay may residency requirements. Ano yung pang-5? May pang-5 pa eh. 35 anyos pataas. So 5 yun, ha? Yan yung mga bona fide candidates for senador. Pero, ito pong accountability of public officers, hindi po nakasama doon sa the legislative branch. Ano po? Ito ay naandoon sa Artikulo 11. 11, no ha? Bagaman ito ay trabaho ng mga senador bilang mga juror sa impeachment trial, hindi siya isinali doon. Ibinukod siya. Ha? So, ibig sabihin, ito pong Artikulo 6 ay legislative agenda ng mga senador. Bukod yung kanilang pagiging juror judge dito sa accountability aspeto. Pagpapanagot sa mga traidor, kawatan, no, na kuno ay politician. So, legalidad, Section 3, nung nabanggit na Artikulo 11, kung saan tayong mga mamamayan laging na-11. Ang sabi, in case of a verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all members of the House, sa sandaling merong sinumpaan na reklamo o kaya resolusyon, notaryado, verified, kailangan legal, abay ng 1/3, hindi nadadaan sa plenaryo yun, diretso na sa Senado. The same shall constitute the articles of impeachment. Yun, may pasa na nga di po ba? And ito yung karugtong na malupit. Trial by the Senate shall forthwith proceed. Forthwith. Agaran proceed. Ikasa. Magpatuloy. Now, ano nakalagay dito? Trial, ha? Paglilitis. No, ha? Nasa sandaling may binato sa kanila na impeachment complaint, verified, abay, ang paglilitis ay agarang umpisahan. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ngayon, karugtong yan, hindi naman relevant yung section or paragraph 5, dito tayo sa paragraph 6. Diba? At ang sinasabi rito ay kailangan ko magkape, Bal. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ang Senado niya ay may sulamente, bukod tangi, natatanging mandato na magsagawa ng paglilitis at magdesisyon kung ang akusado ay o inireklamo ay guilty o inosente. Diba? Pambira. So malinaw na malinaw. Wala pong sinasabi rito na maaring ibasura ng Senado ang impeachment case. Wala. Diba? Trial and decision ang kanilang obligasyon. No po. Kung ikukumpara natin o by analogy dito sa mga kaso sa korte, sa regular na korte, katulad halimbawa ng kaso ni na Enrile, yung kanyang chief of staff na si Reyes,
yung si Napoles at iba pa, sinampahan po sila ng kasong pandarambong sa Sandigan Bayan. And so, ano ang proseso? Pinatawag sila for arraignment. At tinanong, ito yung mga akusasyon o sakdal laban sa inyo. What say you? Anong masasabi ninyo? Siyempre, sinabi nila, not guilty, your honors. Yung bang Sandigan Bayan ay karakaraka, may poder para ibasura yung sakdal? Wala. Wala at wala. Kahit sa ibang kaso, wala po. Bagkos, itatakda ang paglilitis. Sa kaso ni na Enrile, tumagal ang paglilitis ng dekada. Dekada. Pambirang patis. So, pagkatapos na ang prosecution, paglalahad pa lang ng panig ng prosecution, dekada na. So, matapos silang mag-rest their case, anong ginawa ni na Enrile et al? Naghain ng motion to quash. Diba? Ibig sabihin, sabi nila, judge, o mga justices, mga kagulang-gulang na justices sa Sandigang Bayan, na-violate po ang aming karapatan to speedy trial. Ang sabi sa batas, dapat 3 buwan nang tapos ang kaso. Ito, dekada na . So ito ang aming motion to quash, so demurrer to evidence. At wala naman sila na ipakita kanya na solid na batayan para kami ay mahatulang guilty. So ito, ibasura nyo na yung kaso. At ibinasura ngayong kaso. Pero after